Bueno mga ka-info, ang atin pong pag-uusapan sa ating video, ay tungkol sa isang mahusay na stuntman, at naging matagumpay na action star noong dekada 60. Tatalakayin natin, ang kanyang naging buhay bago naging sikat na artista, at tatalakayin din natin, ang walang awang pagpaslang sa kanya. Kung natin simulan, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell, para siguraduhin lagi kang updated sa mga susunod nating video. Si Jesus Lapid, o mas kilala bilang Jess Lapid Sr., ay ipinanganak noong October 5, 1933, sa Guagua, Pampanga. Ang isa niyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Jose, ay ama ng isa rin sikat na artista sa pelikula na naging politiko na si Senator Lito Lapid, at lolo ni Mark Lapid, dating gobernador ng Pampanga, at isa ring magaling na action star sa pelikula. Sa kanyang tatlong anak, isa ang sumunod sa kanyang mga yapak. Ang kanyang kapangalan, si Jess Lapid Jr. ay naging isang artista, at direktor sa pelikula. Nagsimula si Jess bilang isang grip para sa Premiere Productions, at naging extra siya noon sa kanyang unang pelikula mula sa Premiere Productions, ang pelikulang Larawan ng Pag-ibig noong 1961. Pagkatapos ay lumipat siya sa pagiging stuntman, matapos malaman na higit pa sa extra ang kinikita nila. Madalas siyang mag-double para sa mas malalaki at sikat na artista, at hinangaan dahil sa kanyang angking galing sa mga maaksyong kaganapan, tulad ng pagsakay sa mga kabayo, nahuhulog mula sa mga bangin, binabaril ng mga kontrabida. Siya ay nagkaroon ng magandang kapalaran sa kanyang pag-double kay action movie star Fernando Poe Jr., at sa lalong madaling panahon, ang dalawa ay naging mabilis na magkaibigan. Nang makipagsapalaran si Poe sa mga paggawa ng pelikula, ginawa niyang isa si Jess sa mga regular sa kanyang mga pelikula, na nagbigay sa kanya ng mga tungkulin na nangangailangan ng tunay na pag-arte, sa halip na mga choreographed stunt actions. Si Jess ay sumikat sa aksyon, at napatunayang isang magaling na action star. Una siyang sinubukan sa pelikulang Pasong Diablo, na pinagbidahan ni FPJ noong 1961. Ang FPJ Productions ni FPJ ay nagpasya na bigyan si Jess ng full star treatment sa pelikulang Sierra Madre noong 1963, mula sa isang mas kilalang bilang hanggang sa major publicity exposures. Ngunit si Jess mismo ang nagbunot nito, sa pamamagitan ng paggawa ng isang kahindik-hindik na pagganap, na nagbura ng lahat ng mga pagdududa tungkol sa kanyang pagiging isang stuntman lamang. Ang Tagalog Ilang-Ilang Productions, ay ginawa siyang superstar sa pelikulang Cardong Kidlat, noong 1964 na naging napakalaking tagumpay sa takilya. Sa Globe Theater kung saan inilunsad ang pelikula, isang mahabang pila ng mga movie fans ang pumila sa paligid ng building para lang makapasok, at manood ng Talk of the Town film. Ang 1964, ay napatunayang isang maliwanag at abalang taon para kay Jess Lapid, na lumabas sa mga pelikula tulad ng Bilis at Tapang kasama sina Romeo Vazquez, at Vendetta Brothers kasama din sina Joseph Estrada, at Eddie Garcia. He co-starred with Vic Vargas in Pitong Kilabot ng Barilan. Noong 1966, nakasama niya si Gloria Romero sa pelikulang Batang Muntinlupa na magiging tanging pelikulang magkasama sila. Pinagbidahan din ng pelikula ang isang batang Jay Ilagan. Noong 1968, lumabas si Jess kasama sina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada, sa Tatlong Hari, isang handog na FPJ Productions. Sa kanyang pagrekang, nag-invest siya sa sarili niyang film outfit, Jello Productions, at nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga pelikula. Sa loob lamang ng 11 taon niya sa mundo ng pelikula, ay nakagawa siya ng 121 pelikula. Matapos tapusin ang pelikulang si Maron Brothers kasama si June Aristorinas, noong gabi ng June 13, 1968, ay isang malagim na insidente ang naganap, na ikinagulat ng kanyang mga mahal sa buhay, at ng kanyang mga tagahanga. Si Jess Lapid Sr. ay binaril hanggang mamatay sa loob ng isang nightclub sa Quezon City. Ng isang armadong grupo matapos makaalitan ng mga ito. Bago mag-alas 3 ng umaga, nagkaroon muna ng mainitang diskusyon ang magkabilang grupo sa isang birthday party, kasama ni Lapid ang iba pang mga artistang sina Vilma Valera, Clarita Rivera, Miriam Jurado, at iba pang movie celebrities,
Sinubukan pa ni Lapid na bumunot ng baril subalit sunod-sunod na itong pinaputukan. 5 beses tinamaan si Lapid sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala nang nagawa ang aktor at tuluyan bumagsak sa sahig, agad na sumaklolo ang kanyang mga kasama na sina Rufo Lapid at mga kasama nito. Agad itong isinakay sa taxi, ayon naman sa salaysay ng taxi driver ay nakapagsalita pa ito at sinabing dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Namatay siya pagdating sa National Orthopedic Hospital. Samantala, isang negosyante sa Caloocan City naman ang sumuko sa Quezon City Police. Ukol sa pagtatanong sa pamamaril sa aktor na si Jess Lapid Sr. Ang sospek na si Mario Henson, 30 taong gulang, manugang ng Caloocan City Mayor ay lumantad kasama ang kanyang abogadong si Alfonso Cruz. Habang dinadala si Henson papuntang Detective Bureau, nakasalubong niya si Rufo Lapid pamangkin ng pinatay na si Jess Lapid. Agad niya itong nakilala na isa sa 2 gunman na umano'y bumaril sa biktima. Si Henson na mukhang pagod, nag-aalala at namumula ang mata ay tumangging magsalita, at inirefer ang mga mamahayag sa kanyang abogado. Ayon naman sa witness na si Yoli Aquino, isang nightclub hostess, ay nilapitan ng gunman mastermind ang aktor matapos magbayad ng cheats. Nakaramdam pa nga daw ng panganib ang aktor kaya naman nais niyang umalis agad ng club. Sa katunayan, nagpadala pa si Lapid ng 2 nightclub hostesses para ipatawag ang mga kaibigang aktor, na nasa PhilM compound mga kalahating kilometro ang layo sa kanila. Sinabi naman ni Margarita Gonzalez, 21 taong gulang isa sa 2 hostess na ibinulong sa kanya ni Lapid, na ang mga lalaking nasa harap ng kanilang mesa ay mga kaaway niya, hindi na raw siya makaiwas sabi kay Gonzalez. Samantala, si Paquito Diaz at iba pang artistang kasama niya ay nasa PhilM Life compound, na naglalaro ng baraha, bago pa man dumating sa PhilM Life ang 2 susundo sana sa kanila, ay nabaril na ang kaawa-awang si Jess Lapid. Nagmadali silang pumunta sa nightclub nang nadatnan nilang bumagsak na si Lapid. Ayon sa investigasyon, wala pang 1 oras nang pumunta si Lapid sa Peso Play Mango nightclub sa Rojas Boulevard, Parañaque, kasama ang 4 na babae at 2 lalaki. Sinabihan ni Lapid ang 3 niyang kasama na umuna na sa Lanay Club, at makalipas ang 30 minuto sumunod si Lapid kasama ang kanyang pamangkin na si Rufo Lapid na kanyang ginawang driver. Sinabi naman ng gwardiya na si Simplesio Labreza, na pumasok sa nightclub si Lapid ng pasado 2:00 ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad na maayos ang pagkakaplano ng pagpatay dahil wala umanong tinamaan ng ligaw na bala, dahil marami ang nakaupo malapit sa aktor, kabilang sa mga ito ang mga artista sa pelikula. Ayon sa investigasyon, isa raw sa mga armadong lalaki ang sinampal ng biktimang si Jess Lapid Sr., 10 buwan na ang nakakaraan, sa Premier Production Compound sa Caloocan City. Ayon sa isang saksi, na ang nasampal ay kasama ng 4, nang ang pamangkin ni Lapid na si Nancy Roman, isang movie starlet ay sinubukang agawin. Dahil sa pagsisiyasat ng mga otoridad, ay hindi nagtagal at nahuli din ang grupong pumatay kay Jess Lapid Sr., hanggang sa sila'y makulong. Naaalala ngayon si Lapid Sr. bilang isa sa mga unang nagtagumpay na stuntman, at kalaunan ay naging sikat na action star ng kanyang panahon. Ang ilan din sa mga artistang nagsimula din bilang stuntman ay sina Lito Lapid na pamangkin ni Jess Lapid Sr., FPJ, Dante Verona, at Baldo Maro. Naaalala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na action star sa kanyang panahon. Bilang isang belated tribute, pinagbidahan din ng kanyang pamangkin na si Lito Lapid ang pelikulang hango sa tunay na buhay ni Jess Lapid Sr. ang The Jess Lapid Story, na ipinalabas noong 1978. Na-immortal din niya ang iconic role ni Leon Guerrero, na unang pinagbidahan ni Jess sa 1968 film na Leon Guerrero, Laban sa 7 Kilabot. Ginampanan din ng kanyang tunay na anak na si Jess Lapid Jr. ang kanyang yumaong ama mula sa hit na FPJ movie ang Epimico Velasco Story, NBI, na ipinalabas ng Viva Films, FLT Films, at FPJ Productions noong 1994. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. Ano ang masasabi ninyo sa malungkot na pagkamatay ni Jess Lapid Sr.? Paki-comment naman, sa comment section sa baba mga ka-info. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. Thank you for watching.